Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Unite Pilipinas. Nag-viral sa social media ang birthday greeting ng content creator na si RJ Angeles para kay Sandro Marcos matapos niya itong tawaging future president ng Pilipinas. Sa isang post sa kanyang social media account, binati ni Angeles ang mambabatas at ipinahayag ang kanyang suporta sa umano'y posibleng pagtakbo nito sa pinakamataas na posisyon sa bansa sa hinaharap. So ito ang post. Happy birthday, Maju Sandro Marcos, future president ng Pilipinas. Dahil sa naturang pahayag, mabilis itong kumalat online at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula netizens. May ilan na nagpayag ng suporta habang may iba naman ang bumabatikos at nagtatanong sa pahayag na ginawa ng content creator. Okay. Itong RJ Angeles, nung hindi pa nagkawatak-watak ang unit team, sinusundan ko rin kasi nakalagay sa kanya RJ Angeles, RN, parang registered nurse. So, Marcos loyalist siya. Sinusundan ko ang kanyang mga vlogs, mga posts, at okay ako dahil buo pa ang unit team. Ngayon na nagkahiwalay na, wala na, hiwalay na talaga. So, dahil I think taga Ilocos Norte itong si RJ Angeles. Siyempre, natural na loyal sila sa mga Marcos. So, tingnan natin ang nag-react sa post na ito kung marami bang sumusuporta sa pangatlong Marcos presidency. 44,000 ang nag-react, 37,000 ang tumatawa, 3,600 ang galit, 2,100 lang ang nag-like. So, anong percentage nito? Nasa 98% hindi na naniniwala sa mga Marcoses. Kaya, sige, good luck. Kung gusto nyo gawing presidente si Marcos, patakbuhin nyo. Kaya nga itong 20th Congress, nung bagong open ang 20th Congress, mayroong mga young congressman o mga young guns. Nag-file sila ng bill para i-lower ang age requirement ng tatakbong president and vice president. Sa ngayon is 40. Gusto nilang gawing 35. At ang nakikita ng mga political observers, para itong si Sandro Marcos, pwede nang makakandidato. Parang pinaghahandaan nila. But wala na akong balita anong nangyari yung bill na yon. Okay, parang joint resolution. Parang magkakaroon ata ng charter change. Na ang purpose ng charter change, constitutional convention ba yan? Gagastos tayo ng malaki para lang i-lower yung age requirement from 40 to 35. Ganyan desperado ang ating mga mambabatas na biro mo yan, ang daming naghirap na Pilipino. Ang kanilang iniisip, gagastos tayo, mga taxpayers, para magkaroon ng constitutional convention para lang ibaba ang requirement ng edad makatakbong para kay Sandro Marcos ito sa nakikita ko Kaya lang wala na. Walang suporta. So nasa 30 plus pa lang si Sandro Marcos Dali, tignan ko ang kanyang edad. Okay, tinignan ko ang edad ni Sandro Marcos. He is 32 years old. So, pilit nilang ginagawa ng paraan para pwede na siyang makakandidato na sa national position sa next election. Ganyan talaga ka-desperado. Kailang, sige lang. Tingnan natin kung anong magagawa pa ng mga Marcos.
Except kay Senator Amy, pag nanalo si BP Sara na presidente by 2028, sa tingin ko lang wala nang Marcos na makaka-occupy ng national position, meaning yung senator pataas. Pwede congressmen, congresswomen. Kasi baluarte nila talaga ang Ilocos Norte. Bigyan na natin sa kanila yan. Kaya lang may tatakbo. Example, itong si Sandro, tatakbong senador, pag qualified na, wala na. Itong nangyari ngayon, itong record ng kanyang ama. Isama na natin yung lolo niya. Kasi yung lolo niya, according to Guinness record, the greatest robbery of all time. Title holder talaga yung lola niya. Ngayon, ang kanyang ama, sobra pa, na doble na triple ang korupsyon na nangyayari. So, hindi yan madaling maalis sa puso't isipan ng mga Pilipino ngayon. It will take years. Kagaya nung napatalsik ang Marcos Sr. 1986. So, it took how many years? 36 years bago sila nakabalik. So, ganyan din. Pag naalis sila sa pwesto ngayong 2022, wala na. Again, except lang kay Senator Amy, kasi nga, si Senator Amy, personal kong nakita ko na kung alin ang tama, nandun siya. Kaya pumapanig siya sa tama palagi. Nandyan siya sa grupo ng mga Duterte. Kaya si Manang Amy, magtatagal pa yan. Habang nandyan pa ang mga Duterte in power, nandyan din si Manang Amy. So, exception. Tunay ngang kaibigan si Senator Amy sa mga Duterte. Ito namang Bongbong Marcos, I don't know how do I call it, walang utang na loob. Pagkatapos ng ginawa ni Tatay Digong natin, pinalibing niya ang kanyang ama. After how many years nga nakatiwangwang lang ang ama niya na hindi mailibing, pinagbigyan ng Tatay Digong. Anong iginanti niya? Ayun, pinakulong ang ating Tatay Digong. Tapos, Duterte ang nakatulong sa kanya para maging presidente. Anong ginawa niya? Yan pa rin. So, pagdating sa utang na loob, wala talagang utang na loob itong presidente natin. At yan, yung record na yan, dadalhin ng kanyang anak. So, yung pagiging walang utang na loob, plus yung corruption na nangyari itong administrasyong ito, wala na itong, tingin ko Sandro Marcos, hanggang Ilocos Norte na lang kayo. Never again, Marcos on a national position, senador man, vice man na presidente. So, good luck. Kung gusto nyong gawing presidente si Sandro, sana magtagumpay kayo. Sana, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Okay, balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayon nyo dak dit. Kali mo mani.
man dai.